Happy midweek po sa lahat. Kumusta na kayo? Kumusta na ang inyong kalahating sanlinggo? Sana ay naging mabuti at ngayon ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ngayong gabi, pagpapatuloy po natin ang pagbabasa sa aklat ng Levitico. Tayo ay nasa chapter 6 na. So, sama-sama po natin itong basahin. Pero bago tayo magpasimula, tayo po muna ay manalangin. Ama namin Diyos sa langit, salamat po. Salamat po ng marami sa inyo. Sa kalahating sanlinggong nagdaan na kami po inyong biniyayaan. Pinagpala, pinahiram ng buhay at kalakasan, kalusugan, at lagi niyo po kaming pinagagaling sa aming mga karamdaman. Sa gabi pong ito ay humihingi rin kami ng tawad sa aming mga kasalanang nagagawa, sa aming mga pagkukulang, Ama. Naway, patawarin niyo po kami at sana po ay maging karapat-dapat kami palagi sa inyong harapan at sa inyong paningin. Babasahin po namin ngayon ang inyong banal na aklat sa aklat ng Levitico. Samahan nawa po kami ng banal na Espiritu upang maunawaan namin ang mga bagay nito. Maraming salamat po sa inyo at ang lahat po hinihiling namin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Okay, tayo po ay magsimula na. Okay, Levitico 6:1 hanggang 30. Ito pa ang sinabi ng Panginoon kay Moises tungkol sa mga taong lumalabag sa nais ng Panginoon sa pamamagitan ng pandaraya sa kanyang kapwa tungkol sa bagay na ipinatago o iniwan sa kanya o pagdanakaw ng mga bagay na iyon o pagsasamantala o pagsisinungaling tungkol sa isang bagay na nawala na hindi raw niya nakita o pagsumpa ng kasinungalingan na hindi niya nagawa ang alinman sa mga kasalanang nabanggit. Kapag nagpatunayan na talagang nagkasala siya, kailangan niyang ibalik niya ang kanyang ninakaw o ang anumang nakuha niya sa pandaraya o ang mga bagay na iniwan o pinatago sa kanya o ang mga bagay na nawala na nakita niya. O anumang bagay na ayon sa kanyang panunumpa ay wala sa kanya pero ang totoo ay nasa kanya. Kinakailangan niya itong ibalik sa may-ari na walang kulang at dadagdagan pa ng 2% ng halaga nito. Ibibigay niya ito sa may-ari sa araw ng paghahandog nang maghahandog siya bilang pambayad sa kanyang kasalanan. Magdadala siya sa pari ng isang tupang walang kapintasan at ihahandog niya ito sa Panginoon bilang kabayaran sa kanyang kasalanan. At kinakailangan ang halagang ito ay ayon sa bigat ng pilak sa timbangan na ginagamit ng pari o ng mga pari sa pamamagitan ng gagawing ito ng pari. Matutubos ng tao sa kanyang kasalanan at siya'y patatawarin ng Panginoon sa alinmang kasalanang nabanggit na kanyang nagawa. Inutusan ng Panginoon si Moises na sabihin kay Aaron at sa mga anak niyang lalaki ang tungkol sa mga alituntuning ito, tungkol sa handog na sinusunog. Ang handog na ito ay kailangang iwanan sa altar hanggang umaga at kinakailangang patuloy ang pagningas ng apoy sa altar. Huwag ito pabayaang mamatay. At kinaumagahan, isusuot ng pari ang mga kasuotan niyang gawa sa telang linen, ang damit pang ilalim na tatakip sa kanyang kahubaran at ang damit panlabas. Kukunin niya ang abo ng handog na iyon at ilalagay sa tabi ng altar. Pagkatapos magpapalit siya ng damit at dadalhin niya ang abo sa labas ng kampo sa ituturing na malinis na lugar. Kinakailangan ng apoy sa altar na ay patuloy sa
na nagniningas. Huwag ito papatayin. Tuwing umaga, gagatungan ito ng pari at aayusin ng mabuti ang mga handog na sinusunog sa itaas ng mga panggatong pati na ang mga taba ng hayop mula sa inialay na handog para sa mabuting relasyon. Patuloy na pagniningasin ng apoy sa altar at huwag itong pabayaang mamatay. Ito ang mga tuntuning tungkol sa handog na pagpaparangal. Ang mga paring mula sa angkan ni Aaron ang magdadala nito sa Panginoon sa harap ng altar. Dadakot ang pari sa handog na harinang may halong langis at dadalhan niya sa altar pati ang mga insensong inilagay sa harina. Susunugin niya ito bilang alaala sa Panginoon. Ang mabangong samyo ng handog na ito'y makalulugod sa Panginoon. Ang natitirang harina ay lulutuin at kakainin ni Aaron at ng kanyang mga angkan, pero ito'y lulutuin nilang walang pampaalsa at doon nila kakainin sa banal na lugar sa bakuran ng tuldang tipanan. Inilaan iyon ng Panginoon para sa kanila bilang bahagi ng pagkain inihandog sa Kanya. Ang handog ng pagpaparangal sa Panginoon ay mapapakabanal, katulad ng handog sa paglilinis at handog sa pambayad ng kasalanan. Ang lahat ng lalaking mula sa angkan ni Aaron hanggang sa kahuli-hulihang angkan ay maaaring kumain ito dahil ito palagi ang kanilang bahagi sa handog sa pamamagitan ng apoy para sa Panginoon hanggang sa susunod na mga henerasyon. Ang mga lumalawak ng mga handog, ang mga humahawak ng handog na ito ay dapat banal. Ito ang sinabi ng Panginoon kay Moises tungkol sa handog para sa Panginoon na iaalay ni Aaron sa araw ng ordinasyon. Siya bilang punong pari at siya ring gagawing angkan ng angkan niyang papalit sa kanya. Maghahandog siya ng 2 kilo ng magandang klaseng harina. Ito ay handog ng pagpaparangal sa Panginoon na dapat gawin magpakailanman. Ang kalahati nito ihahandog niya sa umaga at ang kalahati naman ay sa hapon. Ang harinang ito ay hahaluan ng mantika at lulutuin sa kawali. Pagpipira-pirasuhin ang handog ng Panginoon bilang handog ng pagpaparangal. Ang mabangong samyo nito ay nakalulugod sa kanya. Kinakailangan sunugin itong lahat dahil ito'y handog para sa Panginoon. Dapat itong sundin magpakailanman. Kailangan gawin ito ng angkan ni Aaron na papalit sa kanya bilang punong pari. Ang lahat ng handog ng pagpaparangal ng mga pari ay kailangan sunugin. Hindi ito maaaring kainin. Inutusan din ng Panginoon si Moises na sabihin kay Aaron at sa mga anak niyang lalaki ang mga tungkol sa ganitong tuntunin. Ang handog sa paglilinis ay kinakailangan patayin sa presensya ng Panginoon doon sa patayan ng handog na susunugin. Ang handog ng paglilinis ay napakabanal. Ang paring maghahandog nito ay dapat kumain ito roon sa bakuran ng toldang tipanan na isang banal na lugar. Ang sinumang makahipo nito ay mahawaan ng pagkabanal nito. Ang damit na matatalsikan ng dugo ng handog na ito ay dapat labhan doon sa banal na lugar sa tolda. Ang palayok na pinaglutuan ng mga handog na ito ay dapat basagin. Pero kung kaldero, ito'y dapat kuskusin at hugasang mabuti ng tubig. Ang lahat ng lalaki sa sambahayan ng pari ay maaaring kumain. Ito'y napakabanal na handog. Pero kung ang dugo ng handog na ito'y dinala roon sa banal na lugar sa loob ng tolda para gawing pantubo sa kasalanan ng tao, hindi maaaring kainin ang natirang karne na inihandog
susunugin lang ito. Nakita po natin dito sa Kapitulo 6 ang mga tuntunin muli ng Panginoon. Ito'y may mga kahalong batas na dapat sundin at dapat sundin ang mga alituntunin sa paghahandog. Maraming salamat po sa inyong pakikisama palagi sa akin sa pagbabasa sa mga aklat na ito. Sa pagtatapos, tayo po ay manalangin na may paghiling sa Diyos. Manalangin po tayo. Maraming Diyos sa langit, salamat po sa inyo. Salamat po ng marami sa mga biyaya at pagpapala pang-espiritual. At nawa, lagi niyo po kaming paalalahanan sa tuwing kami magkakamali. Ang aming mga kahinaan, Ama, ay hindi po namin kakayanin kung hindi niyo po katutulungan na lumakas. Salamat po sa inyo. Salamat po ng maraming at muli kaming hihiling ng kalakasan, kalusugan, kagalingan sa aming mga karamdaman. Ang bata pong si Joab, Ama, na siya po ay nasa karamdaman ngayon, humihiling po kami sa inyo ng milagro ng himala. Kami po ay naniniwala na patuloy yung pinararamdaman sa amin na ang himalang ito ay lagi pa rin nasa amin, tulad ng ginagawa nyo noong unang panahon nung kayo nandito sa lupa. Maasa po kami sa kagandahan ng inyong pagkakaloob sa amin para sa batang ito at ang inyong kalooban nawa ang masunod. Sa kalahati sa lingkod pa namin sasapitin ay pakigabayan pa po kami at patnubayan. Maraming salamat po at ang lahat po inihiling namin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Okay, magkita-kita po tayo muli sa araw ng Biyernes. Ano po? At tayo ay magbabasa muli sa susunod na kapitulo. Muli, ako'y bumabati sa inyo ng isang happy midweek.